Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 35% mula sa Farming Support Service Program ng National Irrigation Administration o NIA nasira ng mga nagdaang bagyo. Ngunit hindi pa nakakaapekto sa supply ng BBM rice. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Umabot iti 35% ti pukaw dagiti Irrigators Association iti babenti contract farming gapot iti doprak dagiti bagyo iti probinsya ti Ilocos Norte. Sigon kini National Irrigation Administration Ilocos Norte Operations and Maintenance Chief Engineer Romel Batwak, mangnamnama ang makaapit pailaing dagiti mannalon iti nasurok 2,000 siya magasot ket 3 a metriko tonelada wenno 2,903,400 kilograms. Inbadad na nga adda dagiti sumagmamano an apektaran pailaing iti bagyo Pepito ngem ti kakaruan ket iti namsaakan ti bagyo Julian ken bagyo Christine. Inbanamnaman ni Batwak adagiti imunan an naapit nga irik ana ibayo ken naisako iti BBM rice wenno bagong bayaning magsasaka rice ket makaumanay agatangen dagiti adda iti vulnerable sector apakaibilangan dagiti senior citizen, solo parents, persons with disability ken dagiti benepisyaryo iti Pantawid Pamilyang Pilipino program iti presyo a 20 pesos iti kada kilo para iti limitasyon a 10 kilo iti bagas. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, pamahalaang panlalawigan ng La Union, naging maagap sa paghahanda at pagtugon sa Bagyong Pipito. Agarang tulong, mabilis na naipaabot. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Naminsan manan nga impakita ti gobyerno provincial ti La Union, ti kinasagana na ken nadardaras a panagresponde no dumtang ti kalamidad. Nasapa nagsagana dagiti local disaster risk reduction and management offices tapno masigurado ti kinatalga dagiti umili. Nang ipatungpal dagiti LGU ti preemptive evacuation kadagiti agindeg iti high risk area tapno maliklikan ti pigat nga ited ti bagyo. Idirabi iti kangitingitan ti bagyo a Pipito anang dungpar iti probinsya. Dagos nga indawluan ni Governor Rafi Ortega David ti panang sarongkar ken panang kumusta iti kasasaad dagiti evacuees iti nadumoduma pasat ti probinsya. Direktamat anay waras dagiti family food packs kadagiti nagbakwit manipod iti Department of Social Welfare and Development Field Office 1 kasungbat iti kidaw nga augmentation ti probinsya. Karaman kadagiti muna nakaawat iti tulong dagiti nagbakwit iti ili ti Bangar, Balawan, Baknotan ken Bawang. Idinto nga intultuloy ni Governor Rafi ti panang bisita kadagiti sa Balipay nga ili tapno mangted iti family food packs kadagiti dadunga pay nga evacuees. Tapno masigurado ang nadardaras ti panag-recover dagiti naapektaran ti bagyo. Indiklaran ni Governor Rafi ti suspensyon ti panag-eskwela ken panagtrabaho kadagiti ahensya ti gobyerno iti sumaruno nga aldaw. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar at DSWD o Department of Social Welfare and Development. Patuloy ang relief operations sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Pepito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Nagpapadayon it pagdistribuer hit gobyerno provincial hit Eastern Samar kabakyang itong DSWD in relief goods sa mga pamilya nga naapektuhan han Super Typhoon Pipito. Han nagkalabay nga adlaw gintagan prioridad nga madulungan han hinabang ang mga bungtuhan norte nga parte han probinsya. Haarteche 4,849 families ang natagan han relief goods. Base han report han PDRRMO, sobrahin han 39,000 katao ang apektuhan han Super Typhoon na Pipito. Ang
51,127 individual nga igin-evacuate in nga tanan na nagpakauli ay ratag sa tagsa nga mga panimalay. Kasumpay hini nagdumarahin forced evacuation ang mga bungtuan hipapad ug kan avid samtang preemptive evacuation naman ani ginpatuman han iba pa nga mga bungto. Waray nahitala nga danyo sa mga kabablayan, infrastruktura, agrikultura, livestock pero may da-injured habungtuan San Julian gintambalhan RHU-han bungto. Tikang HRP Borongan inihipen Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Tulong ng lokal na pamahalaan ng St. Bernard sa panahon ng kalamidad, naramdaman ng mga pamilyang lumikas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Naramdaman ng mga pamilyang lumikas sa St. Bernard, Southern Leyte ang maagap na tulong ng lokal na pamahalaan sa gitna ng banta ng bagyong Pipito. Sa pangunguna ni Municipal Mayor Edito Bulig Katuwang, ang mga opisyal at kawani ng LGU na ipamahagi ang hot meals at food packs sa 74 na pamilyang pansamantalang nanuluyan sa San Isidro Parish noong Nobyembre 15 at 16 sa taong kasalukuyan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang mga pamilyang lumikas mula sa Sitio Maria Socorro, San Isidro ay sa pilitang inilikas upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pinauwi rin sa mga relocation site ang mga piling pamilya mula sa Barangay Ayahag, Sugangon at Old Ginsagon para sa kanilang proteksyon. Dahil sa mabilis na aksyon at maayos na koordinasyon, pinuri ng mga residente ang LG St. Bernard sa pagtugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Pinalalakas ang suporta para sa Ancestral Domain Development ng Bukidnon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Sa tinguha sa pagbutang og lig-on nga pundasyon alang sa serbisyo sa kwalipikadong indigenous cultural communities o indigenous people sa Mindanao, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 pinaagi sa Mindanao Inclusive Agricultural Development Project ni pahigayon ng Community Assembly baguhay pa lamang sa Council of Elders of Bukidnon Tribal Association Incorporated Ancestral Domain diha sa Sitio Olonga, Barangay Lourdes sa probinsya sa Bukidnon. Ang nasangpit na kampanya sa impormasyon nagtumong sa pagpalawom sa pagsabot alang sa paghatag og proyekto nga makapadayon sa pagpataas sa produktibidad sa agrikultura ug pagpauswag sa akses sa mga merkado ug serbisyo sa mga organisadong grupo sa mag-uma ug mangingisda. Samtang ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 gitukiusab sa National Commission on Indigenous People alag usab sa paghatag og kahibalo sa mga partisipante unsaon pagpasiugda o pagpanilipod sa ilang katungod isip mga IPs. Dinhi sa Cagayan de Oro City, kaya sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga, Department of Labor and Employment, Region 9, patuloy na nagbibigay ng kaukulang suporta para sa mga mangingisda at manggagawa na apektado ng closed fishing season sa Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Continua dali suporta el Department of Labor and Employment o Dole Region 9 kunang mag-apektaw peskador at trabahador ng kaning industry por causa na closed fishing season na sa Zamboanga Peninsula. Asigun kun April Mi Salvador de Dole 9, el tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at space workers o tupad, el Dole Integrated Livelihood Program ay parte del mga programa de la ahensya at dali ayuda para na apektaw sektor.
Kaya natamin sila inisyatiba Talyama Project Hope o Helping Others Prosper Economically kaya tadala Emergency Employment o Skills Training. Ya introduce tamin sila kunat Industry Tripartite Council kaya chene magrepresentante estaba ng gobyerno i labor industry doon deta resolba este kunal mag-issue ng partikular sektor. Ya conduci kunal 14th set of ceremony del closed fishing season para na sardinas na encabezamiento del Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFA Region 9 na Ciudad de Zamboanga Resentamiente. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Financial subsidy ipinamahagi sa 1,000 solo parents sa lungsod ng Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Iligan miapod-apod og 6,000 ka pesos o 6,000 pesos nga financial subsidy alang sa 1,000 nga single parent sa dakbayan karong nilabay ng mga adlaw sa Asenso Iliganon Gym, Luinab, Iligan City. Ang maayong mayor sa dakbayan, Mayor Frederick W. Siao, maoy nangulo sa nasamkit nga pagpaapod-apod sa pinansyal nga suporta o ginabang alang ni adtong naginusarang nagsuporta sa ilang mga anak. Ang nasamkit nga programa nakaangkla sa gipasar nga ordinansa gikan kay Konsehal Queenie Belmonte. Mao kini ang paghatag og financial subsidy sa matag single parents nga tag 1,000 o 1,000 pesos matag bulan isip tabang sa nasamkit nga lokal nga kagamhanan ngadto kanila. Samtang unong ka bulan ang gihatag ngadto sa single parents, hinugdan na nakadawat sila og 6,000 ka pesos ug sa sunod bulan adunay 6 ka bulan na pod nga adunay 6,000 ka pesos matag single parent. Una niini ang dakbayan sa Iligan sa tibok Region 10 or sa Northern Mindanao, maoy ni apod-apod sa financial subsidy alang sa mga single parents, hinugdan nga ang matag benepisyaryo mapasalamaton kaayo sa maong programa sa gobyerno alang kanila og sa ilang mga anak. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.